Good day everyone. So I will be the first reporter of Chapter 6, the Theoretical Models Approaches. So, di ba nga, sa panahon ngayon, yung mga social workers is nagtatrabaho na sila sa iba't ibang uri ng groups. Meron tayong peer groups, task groups, self-help groups, at iba pa. And since maraming klase ng groups, dapat as a social worker or as a practitioner, marami din tayong alam na iba't ibang theory or models. Kasi iba-iba naman yung pangangailangan at sitwasyon ng bawat grupo, 'di ba? At hindi naman pwedeng gamitin mo yung iisang approach sa dalawang magkaibang groups. Kasi yung bawat models or approaches na yan is mayroong unique characteristics or features depende sa situation ng grupo. So, yung mga models and approaches na to, yung itatackle ng group namin. And today, I am going to discuss the developmental model. So, noong 1960, dineklara ng United Nations ang panahon na yon bilang First Development Decade. Ibig sabihin, panahon para pagtuunan ng pansin ang development ng mga bansa. And dahil dito, maraming social agencies sa Pilipinas ang nagsimulang mag-focus sa mga social development issues o mga problema sa lipunan na nakakaapekto sa pag-develop ng tao at community. So, kasama sa mga isyong to ay ang subsistence level of living, widespread unemployment and underemployment, lack of or inadequate access to opportunities and services, and continuing gap between the rich and the poor, population growth, a large youth population, effects of urbanization, rural underdevelopment, and needs of special groups. So, dahil dito, dahil sa mga isyong to, nabuo ang concept ng developmental social welfare. No, isang direction ng social work na nakafocus sa pagpapabuti ng quality ng buhay ng mga tao at pag-prevent sa root cause ng kahirapan. So, yung ganitong approach is napaka-important kasi hindi sapat ang pagbibigay lang ng tulong, 'di ba? Kailangan turuan din natin yung mga tao kung paano sila makakabangon at uunlad sa sarili nilang kakayahan. Kaya nga tinawag itong developmental. Dahil ang focus ay growth, self-reliance at sustainability. Hindi lang siya basta survival. Mga social worker na nagtatrabaho sa mga groups na may developmental goals ay kailangan ng theory o guide para maging effective ang kanilang practice, no? At ang isa sa mga pinakaangkop na theory para dito ay ang developmental approach ni Emmanuel Trop. And according to him, ang approach na ito ay napaka-flexible, kumbaga pwedeng i-adjust at gamitin sa iba't ibang situation o uri ng client. Siyempre, ang developmental approach ay hindi basta nabuo lang bigla. Siyempre, may mga pinagmulan nito sa history ng social work. And ayon naman sa mga books at studies, nagsimula raw ang ideyang ito sa mga sinulat ni Grace Coyle, no? Isa sa mga unang professor ng social group work. Siya ang nagsabing collective self-help ang pinaka-theme ng group work. Kumbaga, ang pagtutulungan daw ng mga tao mismo sa loob ng group, no? Ang pinaka-theme ng group work. So, nanggaling ito sa settlement house movement, which is ang movement na to yung tumulong sa mga mahihirap na pamilya noon sa Amerika, kung saan nagtutulungan yung mga tao sa community para umayos ang quality ng buhay nila. So, from this, sinabi ni Emmanuel Trop na ang first principle ng approach na to is that group self-direction toward a common goal is the most effective vehicle for the social growth of its members. No, ibig sabihin, hindi lang leader ang gumagawa ng lahat, kundi ang mga members mismo ay may active participation sa pagpaplano sa loob ng group. Bukod kay Coyle, marami pang iba ang nag-ambag sa pag-shape ng approach na to.
Una ay sina Gertrude Wilson and Gladys Ryland kung saan in-emphasize nila ang importance ng autonomy and decision making. Next is si Helen Phillips. Siya naman na nakafocus naman sa relationship ng leader sa goal ng group at sa importance ng here and now. Or kumbaga, yung pagpo-focus sa present situation ng group kaysa sa future situation. And lastly is si William Schwartz, no? Nagbigay naman siya ng mas malalim na pag-aaral sa function ng group at role ng leader. And also, pinakilala niya rin yung concept ng mutual aid or yung pagtutulungan ng mga members at contractual relationship, meaning yung malinaw na agreement or goal sa pagitan ng leader at group. So, lahat nitong mga contributions na to ay nagpapakita lang na ang developmental approach ay nakabased sa paniniwala na ang changes at development ay nangyayari sa pamamagitan ng active participation at relationship sa loob ng group. So, sa developmental approach, people are not seen as being sick or healthy. No? Instead, tinitingnan siya sa isang scale o continuum. Ibig sabihin, bawat tao ay pwedeng nasa tatlong level na to. Socially functional, to dysfunctional, and to eufunctional. Meaning, optimum or yung pinakamataas na level ng social functioning. Kumbaga, fully developed na. So, lahat daw ng individual ay pwedeng umangat sa scale na to habang sila ay nagde-develop. Sabi pa dito sa paragraph, may vast unused potential o big potential daw ang bawat individual na kadalasan hindi pa raw natin nagagamit. At ito yung tinatap ng mga practitioners para matulungan yung mga individual na ma-achieve nila yung self-realization. No, it includes their physical, intellectual, aesthetic, and interpersonal, which is sa social work. Ito yung pinaka-concern nila. Kung paano natututo ang tao makipag-interact at gampanan ng kanilang social roles, no? So, may dalawang important core ideas sa pinanghahawakan ng social work when they are working with groups. First is human being as the main source. Kumbaga, sa social work, yung mismong kakayahan at potential ng bawat individual ang pinaka-important tool or asset nila, no? Ang tao mismo yung pangunahing resource na dapat gamitin. And second is interpersonal relationships in social role performance as the focus. So, kagaya nga ng nabanggit ko kanina na si interpersonal yung pinaka-focus kung paano nakikipag-interact ang individual. Kasi dito nasusukat ang social functioning nila kung maayos ba silang anak, kaibigan, or member ng group. So now let's move on to the basic characteristics of developmental approach, which is according kay Emmanuel Trop, merong ilang major themes ang bumubuo dito. First, it is humanistic, no? Kasi ang approach na to ay nakacentered sa tao mismo, sa potential niya, emotion, at relationship sa ibang tao. So, sabi dito sa letter A, the worker takes a humanistic perspective. No? Ibig sabihin, although magkaiba ng function si worker at si participants, sa huli, meron pa rin silang common purpose o iisang goal na gustong ma-achieve. At dapat igalang din ni worker ang pagkakaisa at integrity ng group. Kasi pag naramdaman ng mga members na ginagalang at pinapakinggan sila, 'di ba? Mas nagiging motivated sila mag-participate. Kasi nga, tandaan natin na nabibuild ng respect ang trust. Dito naman sa letter B, in-emphasize na ang pinaka-important part ng pag-develop ng group ay ang pagtutulungan ng mga members mismo. So, si social worker is nandyan para lang i-guide sila kasi mas tumatagal at mas nagiging effective ang changes kapag galing mismo sa mga members yung support or yung action. Kasi nga natututo silang magtiwala at makinig sa sarili nila. No, sa letter C naman, ang ibig sabihin lang nito is ang group ay may goal, no? May goal or task na kailangang pagsikapan ng lahat
ng members at habang nagtutulungan sila, natututo rin sila syempre na mag-adjust, makipag-cooperate, at magtiwala sa mga sarili nila. And ang role naman dito ni social worker ay maniwala sa kakayahan ng group na ma-achieve nila yung mga goals. Kasi dapat talaga na matuto ang group na mag-handle ng problem at para maging independent din sila. Sa letter D naman, sinasabi na importante ang free at open communication sa loob ng group. Kung saan pwedeng magpakatotoo lahat ng members, they can share without fear and without judgment. Kumbaga, para siyang nagsilbing safe space kung saan malaya silang mag-express ng feelings sila at ng mga experiences nila. And then sa letter E naman, sinasabi lang dito na as a social worker, as a worker, no, dapat totoo ka at madali kang maintindihan ng mga members sa group, no? Dapat hindi ka plastic at hindi ka superior. So, ipakita at paramdam mo rin sa kanila na open at yung openness mo at yung presence mo sa group, no? Na may malasakit ka sa kanila. Pero, wag mo pa rin kakalimutan yung mga limitations sa action mo as a worker na dapat pinaplano at pinag-iisipan mo pa rin ang bawat actions na gagawin mo. Second is, it is phenomenological. Kumbaga, tumutukoy naman to sa mga experiences mismo ng mga members sa present. Kung ano yung nangyayari ngayon sa kanilang buhay, sa loob man yan or labas ng group, no? So, hindi masyado to nakafocus sa past or psychological theory, but instead nakafocus siya sa reality ng members in the present, because this approach believe that growth happens in the present, kung paano nila hinaharap yung mga current challenges sa buhay nila. So the approach is reality oriented, which means first, the worker and the group are concerned with what is happening, what they are doing about it, and how and what they should do next. The worker focuses on current group and individual behavior rather than on past personality diagnosis and interpretation of motivation. So, ang worker daw at ang group ay nakafocus sa kung ano yung nangyayari in the present, no? Ano yung ginagawa nila about dito at kung ano yung gagawin nila sa susunod. So, yun lang yung pinaka-point dito na nakafocus lang sila sa mga current actions nila at kung paano sila makaka-move forward. Kasi, di ba, paano nga naman tayo makaka-move forward kung iisipin lang natin is yung past. And next, social behavior is viewed primarily in terms of conscious rather than unconscious factors, no? So, dito, nakapokus naman sa conscious na ginagawa o iniisip ng individual sa present rather than unconscious factors, no? For example, may isang member sa group nyo na tahimik. Hindi pwedeng iisipin mo agad na kaya siya tahimik kasi meron siyang past trauma. So, in developmental approach, no, magpo-focus ka sa present. So, ano yung i-ask mo muna siya, bakit siya tahimik, no? At tulungan siya na i-develop yung current situation niya na yun. And then, sa letter C naman, sabi dito, the realities of the group situation are the major guides to perceiving and what is happening. In other words, the purpose of the group, its functions, and the structures to attain the desired objectives. So, sinasabi lang dito sa letter C, no? Sinasabi lang dito na para malaman natin kung ano pa talaga ang nangyayari sa isang group, dapat alam natin at maunawaan natin kung ano ang purpose ng group, functions ng group, at structure ng group, no? And then, sa letter D naman, sabi dito, the life of the group is seen as a continuing series of engagements with group tasks which involved the members in common deliberation, conflict resolution, and task completion. So, dito sa letter D, sinasabi lang na ang group daw ay continuous process na continuous process na siya nang
pagtutulungan ng bawat members, no? Including planning, conflict resolutions, at task completion. And through that, natututo silang nagkaisa at mag-grow as a member. So, dito naman sa letter E, sinasabi lang na ang interaction sa group ay nangyayari sa iba't ibang levels, no? It includes, first is group as a whole, no? Kung saan lahat ng members ay nagtutulungan sa iisang activity. No? Second is yung group to member, no? Kung saan ang group ay nagbibigay ng feedback o suporta sa isang member. And then, member to member, kung saan tulungan o pakikipag-usap, no, sa isa't isa ng mga members. And then, group to subgroup naman is, kumbaga may maliit na subgroup na nagdatrabaho sa isang particular na task. And member to worker naman is individual. It is about individual sharing or counseling between member and worker, no? Or social worker. So, dahil sa iba't ibang level ng interactions, no, mas nagiging dynamic at collaborative ang group. At lahat is nagkakaroon nga ng voice, di ba? So, next characteristics is that it is developmental. So, ang goal nito ay tulungan yung mga tao sa group na patuloy na mag-grow, hindi lang sa present, kundi sa buong buhay nila, no? Kasi nga, di ba, naniniwala ang approach na to na ang tao is may kakayahan na mag-grow at mag-improve sa kanilang sarili. So, ayun yung tinatawag na, na lifelong process of self-realization. Kumbaga, yung patuloy na pag-discover at paggamit ng full potential ng isang individual. So, instead of focusing on the problem, dapat mas pagtuunan natin ng pansin kung paano nila magagamit yung full potential nila para mas maging functional sa ating society. So, ang goal dito is self-actualization and empowerment. Kasi nga, hindi lang natin basta inaayos yung problem, kundi in-empower din natin sila para matuto silang harapin at solusyonan yung mga problem na may experience sila. So, dapat iniisip din natin na normal na tao lang din sila na may pinagdaraanan din at may mga problema rin. So, kaya, yun nga, dapat tulungan sila na ma-overcome at ma-survive nila yun through guidance. And also, huwag natin tingnan kung ano yung kulang o mali sa kanila. So, dapat mas palakasin pa natin sila sa kung anong meron sila, no? Huwag natin hanapin yung weaknesses nila. Dapat, kumbaga mag-focus lang tayo sa strength kasi kapag nakita at ginamit nilang sarili nilang strength, no? Mas nagiging motivated sila at mas effective para ma-overcome nila yung mga problem. So, there are other basic characteristics of the developmental approach, no? Sabi dito, it is based on the proposition that people attain enhancement of their social functioning most effectively through specific kinds of group experiences. So, ibig sabihin lang dito, mas effective daw, no? Mas epektibo daw na natututo at nagde-develop ang tao sa pamamagitan ng karanasan niya sa group, no? So, kapag sumali daw sila sa group activity, mas napapalawak nila ang kanilang social skills at confidence. Kasi, di ba, yung group experience, pwede siyang, kumbaga, nagbibigay siya ng safe space kung saan natututo yung tao. So, there are 3 most common functional modes in group work practice, no? These are the counseling group. So, dito pinag-uusapan yung mga common life situations and concerns. So, ang goal dito is more on emotional support, understanding, and guidance, no? Next is yung activity group naman. So, ito naman yung group na nagsasama para sa isang common interest or hobby, no? So, more on shared activities to, kung saan natututo sila makipag-interact sa isa't isa kasi they believe na sa ganitong setting daw, mas natural na nade-develop yung social skills, including yung teamwork, communication, at empathy, no? Habang nag-i-enjoy pa rin sila sa activities. And lastly is yung action group. So, ito naman yung group na
ang goal nila is magkaroon ng influence sa changes sa community or sa society. So, yung mga members is nagsasama or yung group para mag-advocate, tumulong o mag-implement ng mga improvement sa kanilang environment. So, for the fifth characteristics of developmental approach, sabi dito, the experiences that enhance people's social functioning are those in which the group has a common goal which guides the goal-achieving process. Okay, so meaning lang nito is mas nade-develop ng tao ang kanilang social functioning kapag ang group ay may iisang goal na pinagtutulungan na ma-achieve. So, kapag ang mga members ng group ay may malinaw na goal or common purpose, mas nagkakaroon sila ng direction ng teamwork at ng motivation. So, according to Trop, nakalagay dito sa PPT na sa group work, may purpose at may goal daw, no? Kung saan ang goal ay yung maliit o specific na task na pinagkasunduan ng grupo para sa isang meeting or sa ilang sessions, no? Samantalang ang purpose naman is yung pinakamalaking dahilan kung bakit nabuo ang grupo, no? Ito yung end goal or yung long-term na goal. So, the common goal may take the form of a common concern or common interest or common life situation, each of which results in a peer relationship among the members. So, meaning ang common goal daw ng isang group ay pwedeng based sa magkakaparehong concern, interest, or life experiences ng mga members. Dahil dito, yung mga members daw ay nagiging peers or magkaka-level sila. Kumbaga, walang mataas o mababa. So, pantay silang lahat na may shared situation or goal. Sabi pa nga ni Trop, no, na ang pinaka-important criterion daw or batayan sa paggawa ng group ay dapat magkakapareho daw or peers ang mga members kasi nga may mutual understanding. And isa pa sa important aspect ng developmental approach ay ang voluntary participation. So, dapat kusa at may willingness ang member na sumali at magstay sa group. Pero, nabanggit din dito na okay lang din kung sa simula parang napilitan lang yung ibang member. Basta, ang mahalaga is habang tumatagal, naiintindihan nila ang importance ng group na yun na sinalihan nila at kusang loob na rin sila kalaunan na makipag-participate. So, pwede rin gumamit ng iba pang criteria depende sa purpose ng group like age, sex, and cultural background. So, meron ditong example na sabi dito if yung group daw ay para sa mga adolescents na may concerns tungkol sa sexuality management, no, dapat lahat daw ng members ay adolescents din. Kumbaga, same age lahat at merong common interest o concern sa topic na yon, no? So, doon na ipakita na peer group sila. Kasi magkakapantay sila ng age, ng experiences, at situation. In order for the members to have maximum opportunity to achieve individual gains, the effectiveness of the group goal-achieving process should be the primary target for both the members and the leader. So, ibig sabihin nito, para mas matulungan daw ang bawat members na mag-improve bilang individual, no, dapat siguraduhin ng group at ng leader na maayos at effective ang process ng pag-achieve sa goal ng group, no? Kasi sa group work, hindi lang mahalaga kung paano natin na-achieve yung goal. Napaka-importante rin po na alam natin kung paano natin ito na-achieve, no? Kasi sa process na yon, natututo yung mga member ng mga essentials sa social functioning, kagaya ng teamwork, ng communication, at ng leadership. So, sabi pa dito, both the worker and the members ay dapat na careful at aware sa mga nangyayari habang nagpa-progress ang group. Kasi,
kung hindi balance ang roles, or kung may member na parang passive, no, hindi matututo ang lahat. Kaya, trabaho ng worker o na i-guide ang group skillfully para masigurado na lahat ay nakikipag-participate at natututo. No, for example na lang, dapat may division of labor kung saan dapat lahat ay may naka-assign na work, no? Dapat din malinaw kung anong role yung ginagampanan nila. Dapat din na lahat is may active participation, and lastly, dapat sama-sama rin sila through deliberation, decision making, and action. So, ang deliberation and decision ay yung process kung saan ang group ay nag-uusap at nagdedesisyon kung ano yung dapat nilang gawin tungkol sa isang goal or problem. So, dito, hindi agad nagbibigay ng answer or sagot ang leader, no? Instead, hinahayaan niya muna na mag-isip ang mga members ng ideas or options, no? So, ang ginagawa niya, pinafacilitate niyang discussion para siguraduhin na ang lahat ng mga members ay nakakapag-share ng opinion. And aside from that, is para din ma-promote yung critical thinking ng mga members para hindi sila maging dependent sa mga decisions nila. And, so, through this, no, malaya silang mag-express ng sarili nilang feelings, alamin yung mga realities, yung mga consequences, and kung paano isosolve yung mga conflicts, and as well is makabuo na rin ng concrete decisions. So, kapag nakapag-decide na ang group kung ano yung gagawin, no, ang susunod na step ay paano ito gagawin. So, dito papasok ang action stage, no? So, the leader's role here is tulungan ang group na i-clarify ang decisions nila, i-confirm ang commitment nila, at tulungan silang magplano ng mga dapat gawin. So, during this process, hindi pa rin mawawala dapat yung encouragement from the leaders, yung feedback, and of course, dapat nandun pa rin yung acknowledgement sa progress ng mga members, and also be present to their success and frustration, kasi sa ganung way mararamdaman nila na hindi sila mag-isa at nakikita nila na okay lang magkamali basta natututo pa rin at nagpapatuloy pa rin. Within the context of group goal achieving, the members achieve differential individual gains in social growth and contribute to other members' gains. So, ibig sabihin nito, habang ang group ay nagtutulungan para ma-achieve ang kanilang common goal, no, ang bawat members ay nagde-develop rin individually, pero iba-iba ang level o paraan ng growth nila. Kasi, di ba nga, may iba't ibang strength at needs ang bawat tao. Pero, dahil nga nagtutulungan sila sa isang goal, natutulungan din nila yung growth ng isa't isa. So, since ang leader ay nag-expect ng active participation sa mga members, mas nagiging motivated sila at mas nag-grow yung confidence and social skills nila. So, merong dalawang process na nakaka-apekto sa social growth ng individual members. First is the engagement of the group with its task. So, it is like sama-sama silang nag-work para ma-achieve yung goal. And second, the engagement of each members with the group. So, ito yung kung saan yung bawat member is active na nakikipag-participate sa group process. So, napaka-importante ng dalawang engagement na to para matuto ang individual members ng real-life social roles, no? Gaya ng cooperation, communication, leadership, at accountability. Kaya, tinawag ang group bilang isang laboratory kasi dito nag-experiment at nagpa-practice ang mga tao ng mga skills na magagamit nila in real-life situation. So, there are 4 basic purposive processes. Ang unang process ay release of feelings, no? Kapag ang tao ay may mga naipong galit, takot, guilt, or lungkot, nahirapan siya makipag-cooperate o maging productive. Pero kung mabibigyan siya ng chance na ma-express ito sa group, possible, magiging open at kalmado siya. Kasi, di ba, kapag nalalabas natin yung kinikimkim natin na emotion, mas mabilis tayo nag-heal.
And kapag healed or kalmado na tayo, dun pa lang tayo magiging functional. Like, nag-start na tayo makipag-cooperate and mas nakakapag-focus na tayo sa goals natin kasi wala ng emotional burden. Second is support, no? Kung saan kapag nararamdaman ng member na tinatanggap siya ng group at na-appreciate yung effort at expression niya, di ba? Kasi the feeling of support and acceptance is nagpapataas din ang self-esteem ng individual. Kasi nga, maisip niya na may tiwala sa kanya yung ibang tao, kaya magtitiwala rin siya sa sarili niya. Third is reality orientation, no? Kung saan nangyayari naman ito kapag natututo ang member through others' experiences, no? Since nagkakaroon nga ng group interaction, parang nagiging way na rin yun para makita niya rin yung reality ng sarili niyang situation. Kumbaga, nare-realize niya na hindi siya nag-iisa at natututo rin siya sa mga practical at emotional strategies ng iba. And lastly is the self-appraisal, no? Which is para din itong self-evaluation. Kasi dahil sa mga experiences sa group, gaya ng releasing of feelings, support, and reality orientation, nagkakaroon ng mas malinaw na views and ang individual members sa sarili niya at sa iba din, no? Kasi nga, kapag natutunan ng individual kung sino siya, kung ano yung strength niya, and paano siya makikipag-interact sa iba, mas nagkakaroon siya ng maturity, responsibility, at mas positive na outlook sa buhay.